Kamag-anak mo siya. Kamag-anak mo ang babaeng pinalaki at minahal ng mga magulang ko. Mahina kong tanong kasabay ng sunod-sunod na pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ang unfair ng mundo. Bakit sa dinami-dami ng tao dito sa mundo, bakit si Francine pa? Bakit naging kadugo pa ni Francine ang taong lumapastangan sa akin? Nandoon na nga imbes na ako ang nasa piling nila mama at papa noong unang mga araw ko dito sa mundo hanggang umabot ako ng 16 years old, si Francine ang kasama nila. Si Francine ang sumalo ng lahat ng pagmamahal na kayang ibigay ng isang tunay na mga magulang na dapat sa akin lang. Naghirap ako sa mga taong iyon. Pinahirapan ako ni Jezabel at hanggang ngayon, kasama ko pa din ang anino ng nakaraan. Ibinenta niya ako kay Dominic at hindi na mababago iyon kahit na anong pagtakas na gawin ko. Hindi ako basta makakatakas sa anino ni Dominic at napatunayan ko na iyan ngayon. Puro na lang kamalasan sa buhay ang sumalubong sa akin simula nang nagkamalay ako dito sa mundo. Nagbago lang iyon nang makilala ko sila mama at papa. Akala ko wala nang katapusan ang saya na iyon pero heto na naman. Nandito na naman ako sa bisig ng taong kinatatakutan ko. Inilayo niya ako sa tunay kong pamilya kung saan masaya na ako sa piling nila. Huwag kang magalit sa kanya, hindi niya alam ang ginawa ko. Hindi niya din alam na ako ang nasa likod ng pagdukot sa iyo. Mahinahon itong wika habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Napailing ako. Masaya ka ba sa ginagawa mong ito, Dominic? Sinira mo ang buhay ko. Inilayo mo ako sa tunay kong pamilya, umiiyak kong tanong sa kanya. Hindi ito nakaimik. Kung kadugo mo si Francine, hindi ba pwedeng maging thankful ka na lang sa amin? Pinalaki at minahal siya ng mga magulang ko mula baby pa lang siya. Itinuring siyang tunay na anak samantalang naghirap ako sa mga kamay ni Ate Sabel. Bakit kabalikataran ang ginawa mo sa akin ngayon? Bakit wala kang utang na loob? Bakit hindi mo man lang naisip na minahal din naman namin ang taong kadugo mo? Bakit, pagpapatuloy kong wika? Napansin ko ang pagtiim bagang ni Dominic habang hindi ito umiimik. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mong ito sa akin. Naniniwala pa rin ako na may karma lahat ng ginawa mong ito sa akin, muling wika ko sa kanya. Hindi pa rin ito nakaimik kaya naman dahan-dahan ko na itong tinalikuran. Texi, sorry, wika nito. Naikuyom ko ang aking mga kamao at muli itong hinarap. Sorry. Akala mo ba kayang tanggalin ng sorry ang paghihirap ng kalooban ko ngayon? Akala mo ba kayang ibalik ng sorry na iyan ang mga kalapastanganan na ginawa mo sa akin? Halos pasigaw kong sagot sa kanya. Nanginginig ang buo kong laman at gusto ko itong saktan. Gusto kong iparamdam sa kanya ang galit na nararamdaman ng puso ko ngayon. I know alam ko kung gaano ako kasama sa paningin mo ngayon. Pero ito lang ang tandaan mo, Trexie, hindi ko pinagsisisihan ang pag-angkin ko sa iyo. Matagal ko nang gustong gawin iyon at kahit nakatiting hindi ako makokonsensya. Mananatili ka sa tabi ko habang buhay, sagot nito sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Sinugod ko na ito at pinagkakalmot. Walang hiya ka. Ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Manyak! Manyak! Halos yumi-echo ang boses ko sa buong paligid dahil sa sigaw kong iyon. Pinaghahampas ko din ito sa kanyang dibdib gamit ang dalawa kong kamay pero hindi man lang ako nito pinigilan. Bagkus hinayaan niya lang ako. Sige, ilabas mo ang galit mo sa akin, Trexie. Ilabas mo hanggang sa mahanap mo ang katahimikan ng puso mo. Narinig ko pang wika nito. Lalo akong nakaramdam ng paghihimagsik ng kalooban. Katahimikan. Sa palagay mo ba magiging tahimik ang buhay ko hangat kasama kita? No. Hangat hindi mo ako ibinabalik sa tunay kong pamilya, hindi ako magkakaroon ng katahimikan. Umiiyak kong singhal sa kanya. Muli itong natigilan. Galit ako sa iyo. Ikaw na yata ang pinakamasamang tao na nakilala ko dito sa mundo. Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti sa iyo, Dominic. Tandaan mo iyan, patuloy ang pag-iyak ko habang sinasabi ang katagang iyon. Fine kung ano man ang makakapag-paligaya sa iyo, malaya mong gawin iyon. Hindi kita pipigilan. Don't worry, hinding-hindi ka mapapahamak sa mga kamay ko. Babawi ako sa lahat ng mga kasamaan na ginawa ko sa iyo, Trexie. Mahinahon nitong wika at humakbang na ito palayo sa akin. Laglag ang mga balikat na naglakad ito papasok ng bahay. Lalo akong napahagulhol sa pag-iyak.
Masakit isipin na ang taong minahal ko na parang isang tunay na kapatid, kamag-anak pala ng taong lumapastangan sa akin. Hindi ko alam kung magagalit ba ako pati na din kay Francine or hindi. Hindi ko alam. Basta ang alam ko ngayon, sobrang sama ng loob ko. Grabe kung magbiro ang tadhana. Hindi ko na alam kung paano haharapin ang bukas. Dahil sa sobrang sama ng loob na pahiga ako sa Bermuda grass. Kaagad na sumalubong sa paningin ko ang nagkikislapang bituin sa kalangitan. Mapait akong napangiti. Kung panaginip man ang lahat ng ito, sana magising na ako. Napakasakit na bangungot ang nangyaring ito sa akin at hindi ko alam kung paano ito malalagpasan. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog. Muli akong nagising sa isang mabining haplos sa aking noo papunta sa aking buhok. Dahan-dahan na nagmulat ako ng aking mga mata para lang na magulat ng mapagsino ang taong nakatunghay sa akin ngayon. Ma, bulalas ko. Nagtataka akong inilibot ang tingin ko sa buong paligid. Nagulat ako dahil napansin ko na nasa sarili na akong kwarto dito sa mansion namin. Anong nangyari? Nasaan si Dominic? Katanungan na hindi ko kayang bigkasin sa harap ni Mama, kaya sinarili ko na lang. Trixie anak, salamat sa Diyos dahil ligtas ka. Salamat, umiiyak na sagot naman ni Mama sa akin. Kaagad akong napabangon at napayakap dito. Ma, umiiyak kong sagot. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ngayon. Basta ang alam ko masaya ako dahil nakita ko na ulit ang mama ko. Sobrang na-miss ko siya. Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat ng ito. Ang huli kong natandaan ay ang pag-uusap namin ni Dominic at ang pagsabi ko ng masasamang salita sa kanya. Pagkatapos ngayon, magigising na lang ako na kasama ko na si Mama. At sa sarili ko pang silid. Anong nangyari? Paano po ako nakauwi? Mahina kong tanong ng bahagya na akong kumalma. Pasimple ko ding pinunasan ang luha sa aking mga mata. Wala nang dahilan pa para umiyak. Nakauwi na ako. Ligtas na ako mula sa mga kamay ni Dominic. Hinaplos muna ni Mama ang pisngi ko bago ako nito sinagot. May naghatid sa iyo kaninang madaling araw dito sa bahay. Hindi na namin natanong kung sino sila dahil sa pagkataranta namin ano ba ang nangyari. Saan ka ba galing anak? Tanong ni Mama. Hindi ko naman mapigilan ang muling maluha. Lalo na nang sumagi sa isip ko ang ginawa ni Dominic sa akin. Ano ba gusto palabasin ni Dominic? Bakit bigla na lang siyang nagdesisyon na ibalik ako dito sa bahay? Tinamaan ba siya sa mga salita na lumabas sa bibig ko kagabi? Hindi na ba kami magkikita? Mga katanungan na alam kong si Dominic lang ang makakasagot. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng lungkot sa isiping posible nga na hindi na muling mag-cruise ang landas naming dalawa. Kumusta ang pakiramdam mo? Gusto mo bang dalhin ka namin sa hospital? Para naman matingnan ka ng doktor, tanong ni Mama sa akin. Pilit akong umiti dito. No makaunting pahinga pa at magiging maayos din ako, sagot ko. Saglit akong tinitigan ni Mama bago ito tumayo. Marami kaming gustong itanong sa iyo Trixie, pero makakapaghintay ang lahat ng iyon ang importante nandito ka na. Nakablik kang ligtas salamat sa Diyos, dahil hindi kanya pinabayaan. Lumuluha na wika ni Mama habang hinahaplos nito ang pisngi ko. Hindi ako nakaimik. Siya nga pala dito ka muna. Kukuha ako ng makakain mo para naman malamnan ang sikmura mo. Huwag kang mag-alala anak, nandito lang kami palagi sa tabi mo. Hindi na namin hahayaan pa na mapahamak ka. Muling wika nito bago dahan-dahan na tumayo. Tanging-tango lang ang naging sagot ko. Sa totoo lang naguguluhan ako. Alam kong maraming ibabatong katanungan sila Mama at Papa sa akin. Bigla akong kanain ng pagdadalawang isip kung sasabihin ko ba sa kanila na si Dominic ang dumukot sa akin. Kung ikukwento ko ba sa kanila ang kalapastangan na ginawa sa akin ni Dominic. Sa totoo lang, naguguluhan ako sa nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung matutuwa or malulungkot ba ako sa biglaang desisyon niya na ibalik ako sa mga magulang ko. May nakakapa kasi akong lungkot sa puso ko. May paghihinayang din akong naramdaman. Sa hindi malamang dahilan parang gusto kong makita si Dominic. Parang bigla kong na-miss ang boses niya. Ipinilig ko ang aking ulo. Ewan ko ba nababaliw lang siguro ako. Nirape niya ako at gusto kong pagbayaran niya iyon. Gusto kong makulong siya. Pero teka lang rape ba talaga iyon? Bakit nag-enjoy din ako? Bakit nagustuhan din ng katawan ko ang ginawa niya sa akin?
Sumandal ako sa headboard ng aking kama at ipinikit ko ang aking mga mata. Sa hindi malamang dahilan, imahe ni Dominic ang biglang lumabas sa balintataw ko. Parang may kung anong bagay na biglang kumurot sa puso ko nang mapansin ko kung gaano ito kalungkot. Hayest, ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit pakiramdam ko na mimiss ko siya, hindi ko maiwasang bigkas sa sarili ko. Dapat kamuhian ko siya pero bakit iba ang sinisigaw ng puso at isip ko? Bakit malungkot ako ngayon? Bakit hindi siya mawaglit sa isipan ko? Sa hindi malamang dahilan muling lumitaw sa isipan ko ang mga ginawa naming dalawa. Sigurado na ako sa sarili ko hindi rip iyon dahil parang gusto kong ulitin namin. Nakakahiyang aminin pero hinahanap ng katawan ko ngayon ang ginawa namin. Manyak na din ba ako kagaya niya? Nakakabaliw ba talaga ang sex? Nakaramdam ako ng pag-iinit ng aking katawan. Walang choice, mabilis akong bumaba ng kama at nagmamdaling pumasok sa loob ng banyo. Sinigurado ko pa na nailok ko ang pintuan bago ko hinubad lahat ng saplot ko sa aking katawan. Tinitigan ko ang sarili kong reflection sa salamin. Hindi ko mapigilang haplusin ang sarili kong dibdib katulad ng ginawa ni Dominic sa akin. Laro ko pa ang sarili kong pasas na pink na siyang lalong nagpasiklab ng init na nararamdaman ko. Ano ang ginawa mo sa akin, Dominic? Bakit hinahanap kita ngayon? Bigkas ko pa habang iniimagine ko na kasama ko lang siya dito sa loob ng banyo. Patuloy ako sa paghaplos sa aking esero pababa sa aking pagkababae. Nilaro-laro ko pa ang sarili kong hiyas. Ewan ko ba pero init na init ako. Gusto ng katawan ko na muling maramdaman ang mga haplos at halik niya sa akin. Hingal na hingal ako habang patuloy kong nilalaro ang hiyas ko. Ini-imagine ko na lang na si Dominic ang gumagawa nito sa akin ngayon. Ewan ko ba bahala na pero kailangan ko siya, kailangan siya ng katawan ko. Halos ilang minuto din ako na nasa ganoong kalagayan bago ako nahimasmasan. Basang-basa ang pagkababae ko sa sarili kong katas, kaya naman kaagad kong binuksan ang shower at itinapat ko ang hubad kong katawan doon. Muli akong napapikit upang namnamin ang lamig ng tubig. Kahit papaano naibsan ang init ng katawan na nararamdaman ko. First time kong ginawa ito sa sarili ko at aaminin ko na kahit papaano nakaraos ako habang naglalaro sa isipan ko na si Dominic ang gumagawa sa akin noon. Hindi ko alam kung simpleng pagnanasa lang ba ang nararamdaman ko, pero sa kaloob-looban ng puso ko, gusto ko siyang makita ulit. Gusto kong makita ulit ang taong lumapastangan sa pagkababae ko. Ang taong unang nagpatikim sa akin ng langit. Gusto kong gawin niya ulit sa akin ang ginawa niya sa akin noong gabing iyon. Gusto kong madama ulit ang init ng kanyang haplos at yakap. Gusto kong matikman ang simpleng luto niya sa akin dahil iyon yata ang pinakamasarap na pagkain na nakain ko. Gusto kong makadaupang palad muli ang isang Dominic de la Fuente. Pagkalabas ko ng banyo, kaagad kong napansin ang mga pagkain na nakalatag na sa maliit na mesa dito sa loob ng kwarto. Isa-isang tiningnan ko muna ang mga iyon bago ako pumasok sa loob ng walk-in closet para magbihis muna. Pagkatapos kong magsuot ng komportableng damit kaagad na akong kumain. Sa totoo lang, wala akong ganang kumain pero kailangan kong pilitin ang sarili ko. Hindi ako dapat magpadala sa lungkot. Dapat kong turuan ang sarili ko na makalimutan ang nangyari sa pagitan naming dalawa ni Dominic. Yes, si Dominic. Bakit ba hindi siya mawala sa isipan ko? Bakit bigla na lang lumilitaw ang gwapo nitong mukha sa balintataw ko? Pakiramdam ko may malaking bahagi ng pagkatao ko ang biglang inangkin niya. Mukhang hindi lang ang virginity ko ang naangkin niya, kundi pati na din ang puso at isipan ko. Habang kumakain, lumilipad ang isipan ko papunta kay Dominic kaya hindi ko na namalayan pa na naubos na pala ang mga pagkain na nasa harap ko. Muli akong pumasok sa loob ng banyo para mag-toothbrush. Dahil maayos na ang kalagayan ko, nagpasya akong lumabas na lang muna para magpahangin. Alam kong mahihirapan na din akong makabalik sa pagtulog. Pagkalabas ko ng mansion, kaagad akong dumiretso ng garden at nadatnan ko si Mama na abalang-abala sa kanyang mga halaman. Anak, maayos na ba ang kalagayan mo? Bakit ka pa lumabas? Magpahinga ka muna, kaagad na wika nito sa akin pagkalapit ko. Ma, ayos na po ako, teka lang po, nasaan sila Papa at Kuya Charles? Alam na po ba nila na nakabalik na ako, tanong ko. Si Kuya Charles mo pumasok sa opisina samantalang si Papa mo nasa library. Ang alam kasi nila natutulog ka kaya ayaw ka muna nilang istorbuhin, sagot nito.
Tumango ako at naupo sa bakanting upuan. Habang nakatanaw sa mga nagagandahang bulaklak, hindi ko mapigilang mapabuntong hininga. Hungkag ang nararamdaman ko ngayon. Sobrang lungkot ng nararamdaman ng puso ko. Alam kong may mali sa akin. Alam kong sa loob ng ilang araw na nawala ako dito sa mansion at nakasama si Dominic, may malaking bahagi ng pagkatao ko ang biglang nagbago. Saglit akong natigilan nang mapansin ko na may pumasok na sasakyan sa loob ng gate. Nakakunot ang noong pinagmamasdan ko iyon at kaagad akong napangiti nang mapansin ko ang pagbaba ni Kuya Charles. Dali-dali akong tumayo mula sa aking kinaupuan at nakangiting sinalubong ito. Kuya, tawag ko dito. Nakangiti itong mabilis na naglakad palapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Trixie, God. Thank you. Are you okay? Hindi ka ba ginawa ng masama ng taong dumukot sa iyo? Kaagad na bulalas nito sa akin. Kumalas ako sa pagkakayakap dito at alanganing tumango. Aayos lang ako kuya, maiksi kong sagot at pilit nang umiti. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang kakaibang titig nito sa akin. Alam kong nagdududa siya sa sagot ko. Trixie, sabihin mo sa akin, nakilala mo ba ang dumukot sa iyo? Namukhaan mo ba sila? Tanong nito. Hindi ako nakasagot. Anong pakay nila sa iyo, Trex? Bakit bigla ka na lang niyang isinurrender sa amin na walang hinihinging kapalit? Ni hindi man lang sila nanghingi ng ransom, tanong nito sa akin. Muli akong natigilan. Sa totoo lang, nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa kanila na si Dominic ang nasa likod ng pagdukot sa akin. Ewan ko ba, hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko. Nakakaramdam ako ng matinding pag-aalala para kay Dominic sa hindi malamang dahilan. Hay hindi ko sila kilala, sagot ko at kaagad na nag-iwas ng tingin dito. Alam kong masama ang magsinungaling pero ano ang magagawa ko? Ayaw kong ipahamak si Dominic. Hindi ko kaya. Are you sure? Trixie, come on. Kilala kita. Alam ko kung nagsasabi ka ng totoo or hindi. Sabihin mo sa akin na mukhaan mo ba sila? Hindi pwedeng basta na lang natin baliwalain ang lahat ng ito. Kailangan niyang managot sa batas, sagot ni kuya sa akin. Hay hindi na kailangan kuya. Please ayaw ko ng pag-usapan pa ang tungkol dito. Wala nang dahilan pa para ihabla natin siya nandito na ako. Ligtas akong nakauwi at isa pa hindi naman siguro siya masamang tao dahil pinakawalan din naman niya kaagad ako, sagot ko. Kaagad naman nagsalubong ang kilay ni kuya. Alam kong hindi siya kumbinsido sa sagot ko ngayon. Gayunpaman buo na ang desisyon ko. Hinding-hindi ko sasabihin sa kanila na si Dominic ang dumukot sa akin. Kapatid mo ako, Trex. Ang gusto ko lang naman may managot sa mga nangyari. Alam mo bang sobra ang pag-aalala namin sa iyo? Kaya please lang, kung namukhaan mo ang dumukot sa iyo, makikooperate ka dahil ayaw na naming maulit ito, sagot nito. Kaagad akong umiling. I know kuya, pero ayos lang talaga ako. Please wag na natin itong pag-usapan pa. Gusto ko nang ibaon sa limot ang lahat, nakikiusap kong sagot. Kailangan kong panindigan ang desisyon ko. Tanga na kong tanga pero wala akong plano na ipahamak si Dominic. May nangyari sa amin. Kinuha niya ang virginity ko. Pero bakit ganoon? Bakit wala man lang akong nararamdamang na kahit kaunting panghihinayang? Wala na din akong nararamdaman na kahit kaunting galit kay Dominic. Bagkus namimiss ko siya. Gusto ko siyang makita ulit at titigan ang gwapo niyang mukha. Gusto kong maramdaman ang yakap niya. Kuya, gusto ko nang mag-move on, gusto ko nang kalimutan lahat ng nangyari sa ibalik sa dati ang buhay ko, pagdadahilan ko sabay iwas ng tingin. Isang malakas na buntong hininga ang naging sagot ni kuya bago ito tumango-tango. Well, alam kong hindi kita mapipilit. Pero tandaan mo Trex, nandito lang kami na pamilya mo na handang makinig sa iyo. Hindi kami titigil sa pagtugis sa mga taong nasa likod ng pagdukot sa iyo, sagot nito. Bigla naman akong kinabahan. Hindi ako papayag na may masamang mangyari kay Dominic. Ayaw kong mapahamak siya. Hindi ko na sinagot si kuya bagkus muli akong naupo sa upuan. Kaagad naman akong nilapitan ni mama at hinawakan sa balikat. Anak, hindi ka namin pipilitin na magkwento sa ngayon. Pero sana, kung nakita mo ang hitsura ng taong dumukot sa iyo, makipag-cooperate ka. Lalo na at muntik nilang napatay ang kaibigan mong si Benji. Kailangan mabigyan ng hustisya ang nangyari sa iyo at sa kaibigan mo.
Kaya kapag may nalalaman ka, sabihin mo sa amin para makausad na ang kaso, mahabang wika ni Mama. Napakurap ako ng makailang ulit bago umiling. Nagsasabi po ako ng totoo hindi ko sila kilala. Hindi ko din nakita ang tunay nilang hitsura. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan nila at bakit inihatid nila ako dito sa bahay. Hindi ko alam Sagot ko sa bayu ko. Alam kong masama ang magsinungaling. Pwede ko naman sabihin sa kanila na si Dominic ang dumukot sa akin. Alam ko din na kayang ipagtanggol ni Dominic ang sarili niya kung sakali. Pero kahit na ayaw kong magbakasali. Ayaw kong magdamdam si Dominic sa akin dahil baka iyon pa ang dahilan para hindi na muling mag-cruise ang landas naming dalawa. Gustong-gusto ko siyang makita ulit. Mabilis na lumipas ang mga araw. Balik eskwela at balik normal ang buhay ko. Kahit na anong pilit sa akin nila Mama, Papa at Kuya Charles, hindi ko talaga inamin sa kanila na si Dominic ang dumukot sa akin. Ang pamilya naman ni Benji ay nanahimik na din kaya naman wala nang dahilan pa para ungkatin ang mga nangyari na. Ano nga pala ang plano mo sa birthday mo anak? Gusto mo bang magpa-party tayo? Dinner time at nandito kaming apat sa hapagkainan. Malapit na nga pala ang birthday ko kaya naman naungkat na naman ni Mama ang tungkol sa pagpapaparty. Tuwing birthday ko kasi sa restaurant lang kami kumakain. Ayaw ko ng malaking handaan dahil ayaw kong magsayang ng oras at pera. Ayos lang po sa akin kung sa restaurant na lang tayo kakain. Doon pa din sa dati, tukoy ko sa restaurant na unang naging paborito ni Francine na naging paborito ko na din. Sigurado ka ba na ayaw mo na naman ng party? Huling party mo yata noong debut mo pa sagot ni Mama. Nakangiti akong umiling. Alam niyo naman po na masaya na ako na kumpleto tayo kapag araw ng birthday ko. Kontento na po ako sa presensya niyo, kaya naman hindi na kailangan pa ng party para maging masaya. Isa pa, baka malulungkot lang ako kapag magpaparty ako. Hanggang ngayon po kasi hindi pa rin ako sanay na hindi na natin kasama si Francine, malungkot kong sagot. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagkagulat sa mukha ni Kuya Charles. Nagtatanong ang mga matang tinitigan ako nito pero kaagad akong nag-iwas ng tingin. Sa bagay, simula nang nakabalik ako never na naming napag-usapan ang tungkol kay Francine. Hindi na din nababanggit ni Kuya ang pangalan niya. Baka tanggap na niya na hindi talaga sila para sa isa't isa. Sa bagay, never ko din nabanggit sa kanila na magkamag-anak si Dominic at Francine. Ayaw ko nang guluhin pa ang isipan ng mga magulang ko. Isa pa, ipinaparamdam din naman nila sa akin na hindi na nila hinahanap si Francine. Natanggap na nila ang pagkawala niya dahil lang nagkaroon siya ng relasyon kay Kuya Charles. Si Francine, bakit nagkita ba kayong dalawa ulit? Bago ka nadukot na banggit mo sa amin ang tungkol sa kanya, nasundan ba ulit ang pagkikita niyo anak? May alam ka ba kung saan siya nakatira ngayon? Seryosong tanong ni Mama. Hindi ako nakaimik at hindi ko maiwasang magulat nang biglang nagsalita si Kuya Charles. Na nagkita at nagkausap na kaming dalawa diretsahang sagot nito. Kita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Mama at Papa Ryder. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig kay Kuya. Nagkita na kayo? Kung ganoon kumusta siya? Pwede bang pakisabi sa kanya na dumalaw naman siya dito sa mansion? Sabihin mo na hindi na ako galit na tanggap na namin kung anuman ang namagitan sa inyong dalawa, sagot ni Mama. Kita ko ang matinding excitement sa mga mata nito. Hindi ko naman maiwasan ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Pabor sa akin kung sakaling muling magkakamabutihan sila Kuya Charles at Francine. Ibig lang sabihin noon malaki ang tsansa na muling mag-cruise ang landas naming dalawa ni Dominic. Simula nang nakabalik na ako ng mansion wala na akong naging balita sa kanya. Sa bagay, noon pa man talagang mapribadong tao na si Dominic. Kilala ito sa business world pero bihira lang ang may nakakaalam kung nasaan siya. Balita ko din, hindi ito masyadong lumalabas para makihalubilo sa mga kagaya niyang negosyante. Kung baga, mahirap siyang hagilapin. Hindi ko din alam kung saang lupalop dito sa Metro Manila or karatig na probensya niya ako dinala noon. Kung alam ko lang matagal na sana akong nagpunta doon para makita siya. Nababaliw na nga siguro ako. Mahal ko na ang taong dumukot sa akin at hindi ako papayag na hindi madugtungan ang mga nangyari sa amin noon. Ready na akong pagsilbihan siya. Ready na din akong ibigay ang buong buhay ko sa kanya. Ready na din akong bumuo ng pamilya na kasama siya. Basta,
ready na akong tuparin ang gusto niya na mabigyan ko siya ng anak. I think, hindi na muna mangyayari iyan sa ngayon, mamasyadong malayo na ang narating ni Francine at ang hirap niya ng abutin. Napukaw ako sa malalim na pag-iisip nang muling nagsalita si Kuya. Bigla akong naging interesado sa mga susunod nitong sasabihin. Anong ibig mong sabihin? Charles, nakita mo kung paano lumaki si Francine. Nakita mo kung gaano siya kabait. Alam kong hindi niya tayo matitiis kapag sabihin mo sa kanya na pwede na siyang umuwi dito sa mansion, sagot ni Mama. Napaling naman si Kuya bago sumagot. Kung ganoon lang sana kabilis ang lahat, Ma, pero hindi eh. Hindi ko alam kung may patutunguhan pa ba ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Na kung siya ba talaga ang babaeng para sa akin. Hindi ko alam, di. Malungkot na sagot ni Kuya. Nagulat naman ako. Saksi ako sa kalungkutan na pinagdaanan ni Kuya noong biglang nawala si Francine. Nakita ko din kung paano niya ito ipinahanap. Bakit ngayon bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin? Ayaw niya na bang ipaglaban ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Francine? Sumuko na ba siya? Bakit po? Ayaw mo na sa kanya? Hindi mo na siya mahal? Hindi ko mapigil ang sabat. Kaagad na umiling si Kuva. God knows how much I love her. Pero hindi pwede. Mahirap mahalin ang isang kagaya niya, Trex, maluha-luha nitong sagot. Naguguluhan akong napatitig dito. Really? Anong dahilan? Bakit biglang nagbago ang lahat, Kuya? Kung saan nagkita na kayo't saka mo naman sasabihin iyan. Bakit may iba ka na bang gusto? Ayaw mo na sa kanya, seryoso kong tanong. Hindi naman nakasagot si Kuya. Or maybe, may iba kang dahilan. Bakit? Dahil ba isa siyang De La Fuente? Iyan ba ang dahilan mo? Hindi mo tanggap ang pagkatao niya dahil sa apelyedo niya, diretsahan kong wika. Napansin ko ang pagkagulat sa ekspresyon nila Mama at Papa. Pati na din si Kuya Charles. Hindi sila makapaniwalang napatitig sa akin. Anong sabi mo? Tanong ni Papa. Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga bago muling nagsalita. Si Don Geraldo de la Fuente ang tatay ni Francine. Kapatid niya ang namayapang ama ni Dominic de la Fuente, ang taong dumukot sa akin. Hindi ko mapigil ang sagot kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Gulat na napatayo si Kuya dahil sa narinig mula sa akin. Ano? Si Dominic na naman ang nasa likod ng ilang araw na pagkawala mo, tanong ni Kuya. Bakit mo sinabi kaagad ito? Sana nasa mapahan kaagad natin siya ng kaso dahil sa kanyang ginawa, sagot naman ni Papa. Baka sa boses nito ang galit. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot. Isa ito sa dahilan kung bakit ayaw kong sabihin sa kanila ang katotohanan. Ayaw ko ng ganitong reaksyon mula sa kanila. Pero dahil nasabi ko na wala na akong magagawa pa kundi harapin ito. Buo na ang loob ko. Ipagtatanggol ko si Dominic sa abot ng aking makakaya. Kaya hindi ko po ito ipinagtapat kaagad sa inyo dahil ayaw ko ng kaso na iyan. Ayaw kong makulong si Dominic. Hindi siya masamang tao at gusto ko siya, pag-amin ko. You're impossible, Trexie. Bakit kailangan mong pagtakpan ang lalaking iyon? Nakalimutan mo na bang muntik ka na niyang napatay noon? Malakas ang boses na wika ni Mama. Baka sa boses nito ang matinding frustrations, kaya naman hindi ako nakasagot. Trex naman, hindi pwedeng mahalin mo ang isang Dominic de la Fuente. Hindi kami papayag. Hindi pwede, sagot naman ni Kuya. Pakiramdam ko bigla akong nawala ng kakampi sa pamilya namin. Ganoon ba sila kababaw? Dahil lang isa siyang de la Fuente, hindi ko siya pwedeng mahalin? Sabihin mo sa akin, Kuya, yan ba ang dahilan mo kaya ayaw mo na kay Francine? Seryoso kong tanong. Kita ko ang pagdilim sa ekspresyon ng mukha ni Kuya. Hindi ko maiwasan na mapaiyak. Labas siya sa usapan na ito, Trexie. Huwag mong baguhin ang topic. Seryosong sagot nito. Kung ganoon, ang babaw mo pala. Mula noon, hanggang ngayon, pinatunayan mo lang na hindi mo pala siya kayang ipaglaban, malungkot kong sagot sa kanya. At iyon ang tama, Trexie. Hindi ako papayag na magkaroon ng ugnayan ang pamilya natin sa pamilya ng mga De La Fuente na iyan. Kahit nagaano pa sila kayaman, ayaw kong magkaroon ng koneksyon sa kanila, galit naman na sagot ni Papa. Kaagad akong umiling. Sorry, hindi niyo po ako mapipigilan.
Mahal ko si Dominic at hindi ako gagaya kay kuya na hindi niya kayang ipaglaban ang babaeng mahal niya. Seryoso kong sagot sabay tayo. Mabilis akong lumabas ng dining area dahil sa sama ng loob na nararamdaman ko sa kanila. Hindi ko akalain na ganito kakitid ang utak ng pamilya ko. Trixie, kinakausap pa kita. Kailan ka pa natutong maging bastos? Narinig ko pang sigaw ni Mama. Hindi ko na pinansin pa ang sigaw niyang iyon. Diretso akong naglakad pabalik ng kwarto at kaagad na inilock ang pintuan. Ayaw ko silang makausap lahat. Hindi nila ako naiintindihan kaya naman wala nang dahilan pa para pagtalunan namin ang tungkol sa bagay na ito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging aloof ako sa sarili kong pamilya. Halos minuminuto si Dominic na lang palagi ang laman ng isipan ko. Feeling ko nga napapabayaan ko na ang pag-aaral ko. Tulala na kasi ako palagi kapag nasa klase ako. Bigla akong nawalan ng gana sa lahat. Araw ng Lunes, supposed to be nasa school ako pero nandito ako ngayon sa mall na paborito naming pasyalan noon ni Francine. Umaasa ako na muling mag-cruise ang landas namin at makausap ito. Si Francine lang ang posibleng makatulong sa akin para makita ulit si Dominic. Kung alam ko lang sana ang cellphone number na ginagamit nito baka matagal ko pa ito tinawagan. Pero hindi ko nakuha noong last kaming nag-usap. Nagpasya na lang akong pumunta sa paborito naming restaurant. Wala akong balak na pumasok ng school ngayon at wala din akong balak na umuwi ng mansion. Bahala na ang kinabukasan ko. Hindi talaga ako makapag-focus ngayon eh. Hindi na ako masaya sa paligid ko. Kasalukuyan kong hinihintay ang order ko nang mapansin ko ang isang familiar na babae sa naglalakad sa hindi kalayuan sa kinaroroonan ko. Kitang-kita ko ang hitsura niya sa dingding na salamin ng restaurant, kaya kaagad akong napatayo. Francine, hindi ko maiwasang bulong. Sa wakas, nagbunga din ang palagi kong pagtambay sa mall na ito. Nakita ko din ang isa sa mga target ko. Nagmamadali akong tumayo at kaagad na hinabol ito. May mga kasama ito at mabagal lang naman ang paglalakad niya, lalo na at may tulak-tulak na baby stroller ang dalawang kasama niya at si Francine naman ay may buhat-buhat na baby. Baby? Kaano-ano niya ang batang karga niya, hindi ko maiwasang bulong sa sarili ko. Kailan pa nahilig sa bata si Francine? Francine, hindi ko maiwasang tawag dito at nagmamadaling lumapit sa kanya. Kaagad naman itong huminto sa paglalakad at nilingon ako. Kita ko ang pagkagulat sa mukha nito nang mapansin ang presensya ko. Trixie! Nandito ka? Ang aga mo naman yata nagliwaliw. Wala ka bang pasok sa school? Sunod-sunod na tanong nito. Tinitigan ko ito bago napako ang tingin ko sa isa pang bata na natutulog sa baby stroller. Kung hindi ako nagkakamali, kambal ang kasama niyang dalawang bata. Si sino sila, hindi ko mapigilang tanong. Kita ko ang biglang pagbabago ng templa sa mukha ni Francine dahil sa tanong kong iyon. Saglit ako nitong tinitigan bago pilit ng umiti. Grabe ka, hindi mo pa nga sinasagot ang tanong ko, may panibago kang tanong sa akin. Paano tayo nito magkakaintindihan, natatawa nitong sagot sa akin. Alam kong may pinagtatakpan ito kaya naman seryoso ko itong tinitigan. Franz, nagkaanak ka na ba? Nagkaanak ba kayong dalawa ni Kuya? Seryoso kong tanong. Napansin ko ang biglang pag-iwas ng tingin nito sa akin. Sininyasan ang isa da mga uniform na kasama at ibinigay niya dito ang hawak niyang baby. Pagkatapos ay seryoso niya akong tinitigan bago tumango. Hindi na mahalaga kung nagkaanak kami or hindi. Kaya ko silang bigyan ng magandang buhay na hindi na kailangan pa ang presensya ng kanilang ama, sagot nito. Natigilan ako. Parang direkta na nitong inamin sa akin na nagkaanak nga silang dalawa ni Kuya. Kung ganoon may mga pamangkin na ako. Alam ba ito ni Kuya? Sinabi mo na ba sa kanya? Seryoso kong tanong. Kaagad itong umiling. Franz, huwag ka naman sanang maging unfair sa amin. Lalo na kay Kuya. Karapatan niyang malaman ang tungkol dito, sagot ko naman. Kaagad naman itong umiling. No need na Trex. Nagkausap na kaming dalawa ng kuya mo at ayaw ko na siyang guluhin. Hindi deserve ng pamilya mo na dumikit sa pamilya ko, sagot nito. Baka sa boses nito ang lungkot habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman siya maintindihan. For sure nabanggit na siguro ng kuya mo kung sino ako. Kung anong klaseng pamilya na meron ako ngayon, wika nito. So what?
Ano naman kung isa kang De La Fuente? May anak kayo at dapat nang maintindihan ni kuya iyon, sagot ko sa kanya. How I wish na kaya niyang tanggapin kung anong klaseng pamilya ang pinanggalingan ko. Trex, nireject na ako ng kuya mo. Ayaw niya sa akin dahil sa apelyedo ko, naiiyak na sagot nito. Ano? Nagawa niya sa iyo iyon? Imposible, sagot ko. Walang imposible sa kuya mo, Trex. Ayaw kong ipagpilitan ang sarili ko sa kanya. Ayaw ko din gamitin ang mga anak ko para muli niyang mahalin. Masyado na akong nasaktan at wala ng dahilan pa para pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito, sagot nito kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng matinding awa sa kanya. Alam kong masyado siyang nasaktan sa mga nangyari. Sa umpisa pa lang, ipinaparamdam na ng lahat sa kanya na hindi sila bagay ni kuya. Itinakwil siya ng mga magulang ko noon at sino ba naman ako para ditahan siya ngayon. Wala akong karapatan para paghimasukan ang mga desisyon niya. Kahit na siya ang sumalo ng pagmamahal ng mga magulang ko noong mga bata pa kami, wala akong karapatan na magdamdam or magalit sa kanya. Pareho kaming biktima ng pagkakataon at walang ibang ipinakita si Francine sa akin noon kundi puro kabutihan lang. Tulala akong napatitig kay Francine. Kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata dahil sa sinabi niyang iyon. Kung ganoon give up na pala talaga siya ni kuya. Kaya pala hindi na siya palaging bukang bibig ni kuya ngayon. Tuluyan na siyang inayawan ng kapatid ko. Hindi na tayo katulad ng dati. Nasa proseso pa lang ako ng tuluyang paglimot sa kanya, kaya sana huwag mo na siyang banggitin pa sa akin. Malungkot na wika nito kasabay ng simpleng pagpunas ng luha sa kanyang mga mata. Alam mo, kung alam ko lang na muli akong masasaktan sa pag-uwi kong ito ng Pilipinas, sana hindi na lang ako nagbalik. Nanatili na lang sana ako sa Netherlands, kasama ang mga anak ko, muling wika nito. Hindi ko maiwasang maluha. Kaya pala hindi namin siya mahanap-hanap noon dahil lumabas pala siya ng bansa. Sa mga salitang pinapakawalan niya ngayon, ramdam ko ang lungkot sa boses niya. Ano ang ginawa ng kapatid ko? Kung talagang mahal niya si Francine, bakit hinayaan niyang masaktan ito? Sorry. Hindi ko alam na ganito na pala kalalim ang namagitan sa inyong dalawa ng kapatid ko. Sorry Franz, sagot ko sa kanya. Pilit naman itong humiti sa akin at hinawakan ako sa aking mga kamay. Ikaw pa rin ang Trexie na kinilala kong parang kapatid na. Malungkot ako sa biglaang paglayo ko sa inyo pero kailangan kong gawin iyon. May kasalanan akong nagawa kaya kailangan kong maging malakas. Sila mama, si papa, alam mo bang miss na miss ko na sila? Kaya lang, hindi na maibabalik pa ang mga nangyari na. Wala na akong mukha na maihaharap sa kanila Trex, wika nito kasabay ng muling pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Malungkot din ako sa biglaan mong pagkawala Franz. Parang kapatid na kita eh. Hindi man lang kita nadamayan sa mga nangyari sa iyo noon. Wala ako sa tabi mo noong mga sandaling kailangan mo ako, sagot ko sa kanya. Kaagad itong umiling. Ganoon talaga siguro ang buhay. Hindi lahat ng gusto natin makukuha natin. Hindi natin pwedeng kontrolin ang pagkakataon. Kung ano man ang nangyari sa buhay ko ngayon, masaya ako dahil may mga anak ako. Pilit ang ngiting wika nito. Wala ka bang balak na sabihin kay kuya ang tungkol dito? Baka kapag malaman niya na nagkaanak kayo, magbago ang isip niya. Muling wika ko sa kanya. Umaasa ako na magkakaroon ako ng positive na response mula sa kanya. Kaagad itong umiling. Sa nasabi ko na kanina, ayaw kong gamitin ang mga anak ko para muli siyang bumalik sa akin. Tanggap ko na sa sarili ko na hindi siya para sa akin. Umaasa ako na kung ano man ang nakita at napag-usapan natin ngayon, huwag mo nang ipagsabi sa kanila. Makakaasa ba ako Trex, seryoso nitong wika? Nag-aalangan akong tumango. Of course, kung ano ang gusto mo susundin ko. Pero sa isang kondisyon, hayaan mo akong makita at madalaw ang mga pamangkin ko, nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi ito nakasagot. Kita ko ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Mukhang hindi ito pabor sa huling sinabi ko. Don't worry, mag-iingat ako. Nasa tamang edad na ako para umalis-alis ng mansion. Magiging sekreto sa lahat ang gagawin kong pagdalaw sa mga pamangkin ko. Igagalang ko ang lahat ng desisyon mo Franz, basta pagbigyan mo lang ako. Mga pamangkin ko ang mga cute na babis na iyan at gusto ko din silang maalagaan, pangumbinsi ko sa kanya.
Tinitigan ako nito bago dahan na tumango. Sure kung iyan ang gusto mo, may magagawa pa ba ako? Much better nga na makikilala ka bilang tiyahin ng mga anak ko. Para naman mas lalong lumawak ang mundo nila, nakangiti nitong sagot sa akin. Masaya ako sa pagpayag na iyon ni Francine. Kailangan kong sumang-ayon sa lahat gusto niya kung gusto kong mapalapit kay Dominic. Napag-alaman ko din na Kobe at Butter ang ipinangalan niya sa kambal. Simpleng mga pangalan pero kaisarap bigkasin. Pinayagan na din ako ni Francine na isa-isa silang hawakan at halikan. Hindi ko nga lang sila malaro dahil parehong tulog na sa kani-kanilang mga baby stroller. Ano kaya ang maging reaksyon ni Kuya kapag malaman niyang nagkaanak silang dalawa ni Francine? Matutuwa kaya siya? Gagawa na kaya siya ng paraan para muling bumalik sa kanya si Francine? Ay ewan, bahala na siya. Kasalanan niya naman inayawan niya na si Francine at ayaw ko ng paghimasukan pa kung ano man ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Hindi ko na pakikialaman pa ang problema nilang dalawa ni Kuya Charles, bahala na silang umayos noon dahil may sarili din akong problema. Para makapag-usap pa kaming dalawa niyaya ko na siya sa paborito naming restaurant. Kaagad naman itong pumayag na siyang ikinatuwa ko. Ano nga pala ang feeling noong nalaman mo na isa kang De La Fuente? Tanong ko pa dito habang hinihintay namin ang iba pa naming order na pagkain. Kaagad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito bago sumagot. Heto, buhay prinsesa. Hindi ko na kailangan pang kumayod para mamuhay ng masagana, nakangiti nitong sagot. Bakas ang pagbibiro sa boses nito, kaya hindi ko maiwasang ang matawa. Sa wakas, mukhang bumalik na ang dating Francine. Ang babaeng halos ituring ko ng kapatid at kabiruan. Talaga. Sa bagay, mayaman naman ang mga De La Fuente. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ayaw nila mama at papa sa apelyedong iyan diretsahan kong sagot. Huli na nang realized ko na hindi ko dapat banggitin sa harap niya ang tungkol sa bagay na iyon. Mabuti na lang at mukhang hindi naman ito na-offend sa sinabi ko. Gayunpaman kailangan kong mag-ingat sa mga salitang lumalabas sa bibig ko. Ayaw ko nang lalo pang dagdagan ang sugat sa puso nito. Kaano-ano mo nga pala si Dominic? Kapatid mo siya, kunwari kaswal kong tanong sa kanya. Wala lang, gusto ko talagang malaman ang whereabouts ni Dominic. Ang hirap niya kasi talagang hagilapin. Anak siya ng namayapa ko ng kapatid. Bale pamangkin ko siya, sagot nito sa akin. Kaagad naman akong tumango. Talaga bang masama ang ugali niya? I mean, sorry iyon kasi ang mga naririnig ko sagot ko sa kanya. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa bago nagasalita. Alam mo, feeling ko talaga may naninira lang sa pangalan namin Hindi ko nga maintindihan kung bakit masama ang tingin sa amin ng ibang mga tao. Trex, mabait si Dominic. Siya ang palaging nasa tabi ko noong down na down ako. Hindi niya ako pinabayaan at mabait siya tao, nakangiti nitong sagot sa akin. Parang musika naman sa pandinig ko ang sinabing iyon ni Francine. Sinasabi ko na nga mabait si Dominic at karapat, dapat lang na mahalin siya.